Hello and welcome to Bunk Book, the Bunk Original, where you get to know the podcaster behind your favorite shows. My name is Neil, and tonight's guest is a multimedia and UI UX designer, as well as one of the hosts of one of Bunk Collective's latest podcasts, which provides simple, relatable recommendations that can support you as you transition towards adulthood. Please welcome JP. Hi! Hey! Hello Hi po. JP, kamusta Hi. naman? Okay naman, kakauwi ko lang from family dinner ng Mm, aking relationship. So, ayun. nice. Well, JP, you are the host of Ang Batang 90s podcast. Can you tell me what Yes. your show is about? Actually, ang Batang 90s podcast is about a student transition to adulthood. It's of parang kwento siya ng mga kabatang 90s ko about their struggles in life, their careers, their relationships. Um, Mm. what else? So, ang dami basta lahat ng mga kwento, mental health, mga ganun. Mm. Um, so, pag may nagtatanong sa akin, kala nila pag Batang 90s is all about mga mga laruan nung mga 90s or mga buhay noon. Yun yung mga naisip nila, but it's not like that eh. Dito sa Batang 90s podcast. Ayun, yun lang Mm. naman. Short lang. Ayun. Well, no, it's a lot. It's definitely Kala ko short. no, no, it's definitely a niche in the market that is needed. Now, I'm gonna ask you the same question. Explain your show, but this time I want you to pretend like I'm only 5 years old. So, Tito JP, ano po yung ang Batang 90s podcast? Hi, Neil. Actually, ang, ang Batang 90s podcast is, gusto mo na bang tumanda? Kasi kung ako sa'yo, enjoy mo na pagiging bata kasi I'm like you before na gusto ko na tumanda at magtrabaho pero I'm here now sa real world. Hindi ko nagugustuhan yung nangyayari ngayon so gusto ko pa rin bumalik sa pagkabata. So sana, ayun, enjoy mo na pagkabata. Huwag mo munang stressan yung sarili mo. Enjoy Oh. being a kid. So, madami ka pang matututunan sa buhay. Ramdam ko yung existential dread mo. True. Mahirap talaga maging adult. So, naiintindihan ko Yes. naman. Sobra. Okay. Kala ko madali lang. Well, how did your show get started? Tell us yung origin story ang Batang 90s. Actually, ako yung tao kasi na not into radio or podcasting talaga. So Mm. may one time meron akong favorite podcast and dun siya nag-start ng inspiration ng Batang 90s. That's the color, the everything. And I just lang kinausap ko lang yung one of my best friend kung pwede ba tayo mag-start ng kuwari isang topic lang tapos chikahan tayo tapos tingnan natin kung magwo-work. Then, nag-work naman siya. Tapos after nun, syempre may mga lapses kami. It's our first episode. Tapos sinabi niya din sa akin na next time need ko ng script. Hindi siya lang impromptu. Parang gano'n. Then, ayun. Nag-start talaga din siya as Ang Buhay 90s yung Mm. title. But, ginawa ko siya Ang Batang 90s kasi mas appropriate sa kasi I'm not that kind naman na namuhay sa mismong 90s talaga. Mm. Naging part lang ako nung ayun, yun lang. Okay. Well, in the many episodes that you've had, what would be your most memorable? Ano yung pinaka-memorable mong moment sa ang Batang 90s podcast? Siguro one of them, isa lang or Pwede naman kung kahit ilang gusto mo. Ano ba yung pinaka-highlight, 'di ba? ang pinaka-highlight siyempre is every ending ng season namin we have an outreach program. That's one Mm. of the highlight of Ang Batang 90s. And parang naisip ko kasi na what I need to do para mag-end ng podcast, parang isang episode lang ba? Ito na ba yung final episode? Tapos yun na, okay na, hiatus na, pahinga na. Then naisip ko na parang, um, syempre, not everyone have Spotify, not everyone have an Apple podcast, mga ganun. Like sa amin sa province, not everyone has entitled to Mm. listen, di ba? Mm. So kami yung pumupunta.
kami Hmm. pumupunta sa mga lugar na kailangan talaga ng tulong at kahit lang ng konting words and saya. Hmm. So, yung mga episode na yon nagkakaroon kami dun ng mga, lesson on topic yung Hmm. 'yan, may inaano ko sa mga kabatang 90s ko din na mag-talk about their life and about their struggles, ayan. Para lang ma-appreciate din ng iba na hindi lang na yung mga taong hindi talaga naa-access ng mga technology ngayon. Hmm. Now, So, you've had a lot of guests on your show, including, I think yung latest mo is this band. They're very popular. Sino yung mga favorite mong guests? favorite guest, my God, baka magalit yung iba, char. Oo nga. O sige, ano na lang. Sino yung siguro part of? So, kahit hindi mo sila ma-mention, okay lang. Oh, sige, pero mention ko na din, yung opener ng ano, season 2 si Luis Baflor ng Magnus Haven. Hmm. Um, Na-meet ko lang siya once sa isang event, then ayun nagkaroon kami ng konting, chit-chat and Hmm. nag-oo-nakuan siya na puwede daw siyang mag-guest sa podcast. So ayun, sobrang iba kasi nung atmosphere na siya into music talaga siya, pero meron siya talagang mga thoughts na talagang nakaka-relate yung makikinig, na hindi lang talaga about music yung kanyang passion. Meron talaga siyang ano, may masasabi talaga siya. I mean, may mga laman yung sinasabi niya. And na-appreciate ko siya kasi after namin mag-record, um, may mga sinabi siya sa akin, may mga tinanong na kung naging okay daw ba siya, kung maganda ba yung sinabi niya. And actually, naging okay naman yung flow ng aming conversation. Hmm. So, yun. Ayun. That's really interesting. So, if I were to listen to ang Batang 90s podcast right now, ano yung Hmm. mai-expect kong mapapakinggan? Papakinggan. Actually, yung podcast namin is mas madami yung ano, yung mga relationship talaga. Hmm. Kasi laging inaano ng mga friends ko and other friends of friends na, pwede ba mag-guest? Pag-usapan natin yung love life ko. Parang gano'n. Parang sabi ko, yun lang ba talaga yung problema nyo sa pinagdadaanan natin ngayon? Love life talaga. Kasi Hmm. um, may mga tao kasi na naapektuhan talaga yung pamumuhay nila sa love, eh. Yung Totoo. mga gano'n, nadadamay yung career, nadadamay yung mental health nila. So, love talaga yung I don't know kung agree yung iba na sa part ko parang yung mga kabatang 90s yun talaga yung lagi nilang, dinadaing sa akin na yung mga gano'ng topic. Pero may mga iba-iba naman topic like mental health and, Hmm. ayun mga how to help others, gano'n. Hmm. And I think kailangan din natin kasi ng comfort, 'di ba? Kapag nahihirapan tayo, ganyan. So, Hmm, it's good that your show is able to provide, an avenue for people to talk about those things. Now, the open speak space. Yun. So, speaking of other people, we've compiled some comments and tweets about ang Batang 90s, and we want to hear what you think about them. Handa ka na ba? Handa na. Handa na po. Sana Okay. meron. Marami actually. So this one is from Christine Borbe on Facebook. So sabi niya, congratulations ang Batang 90s podcast. Congratulations din JP and volunteers before, during, and after the program. God bless everyone. So this was, I think, yung documentary niyo about your outreach event. So what can you say to Christine? Christine, sana next event natin makasama ka na ulit. Actually kasi si Christine yung, one of my best friends nung college. Hmm. Then siya yung naging host ko sa season 1, kasama niya Hmm. si Leia. Pero nung season 2 napalitan siya kasi hindi siya pinayagan ng parents niya kasi tawid dagat daw. So medyo may, fear siya sa pamamangka. So gano'n. Hmm. So So pinabot sana naman niya makasama yung siya. sana kasi marunong siya talagang humandle ng bata, eh. Pang-bata Hmm. talaga yung hosting niya. So Hmm. ayun, sobrang nakaka-miss lang din na nandun siya sa event. So sana next time I-road nandun pa trip siya. niyo na lang daw muna. True, gusto niya nga lang kung ano, eh, sabi ko bangka lang talaga yung way papunta dun. Mm.
Sabi mo hindi naman papel yung bangka, totoong bangka naman siya. So, true. Pero, Okay, oh, ayun. Okay, ikaw na so yan. this one is from Daisy Takasa, also on Facebook. She said, "Keep up the good work and God bless you all more." Ano namang masasabi mo kay Miss Daisy? Si Miss Daisy po ay lola na siya. Wow. Matanda na siya. Siya nung friend ko, lola siya ng friend ko. Tapos pinapakinggan niya, hindi lang yung episode ng friend ko, yung iba din. Tapos madami siya mga side Hmm. comment. Yung mga matatanda, like, kami nga noon, gano'n, gano'n, gano'n. Ngayon, mga bata ngayon, gano'n, ganito, gano'n. At Oo. ito, pinapalan, parang gano'n. Pero na-appreciate daw niya, at least nagkaroon daw siya ng insight, ano na ba yung pinagdadaanan ng mga generation natin ngayon. Parang, Hmm. I think so, magandang episode idea yan ha. Ang batang 90s versus ang batang 50s, 'di ba? Tignan natin kung anong difference. sana, sana. Okay, I have one last, and this is very meta kasi this happened on Bunk Book. So we invited Lance of Project Offbeat, and he talked about you. So this is what he said. Natatandaan ko na JP invited us to really help out, promote their upcoming donation drive. What they do in this donation drive is actually giving back to the kids in a public school. Here's a guy that's using his podcast, talking to different Batang 90s about their lives, but at the end of the day, he also makes time to give back to a community. Sobrang na-inspire ako doon. Hopefully, we can learn from someone like JP sa Ang Batang 90s. Yes! Ano I'm namang very masasabi mo shy. kay Lance? I'm very shy, Kuya Lance. Si Kuya Lance, si Lance, siya yung unang tumulong sa akin nung season 1. Actually, hindi pa kami bank nun ni mm, Lance. Hindi pa kami bank ni Lance. mm, And nung nag-open ako sa kanya, hi, syempre hindi niya ako kilala, di ba? Hi, I'm JP from ang batang 90s, gano'n. Pwede bang humingi ng konting tulong, gano'n. Tapos sabi niya, syempre English siya magsagot. Can you send it to mm, the email? Very professional si Kuya Lance So ako syempre, ay hindi pwede i-down sa chat, pwede kailangan letter talaga. So gumawa talaga ako ng letter nun. Hindi na, so ayun, naging okay naman kasi tinulungan naman niya kami sa donation drive, sa mm, pag-posting, sa story. And sobrang thankful ako kasi naging part siya nung season 1 ko, yung journey namin doon. mm. Ayun. Thank you, Kuya Lance. Alam na, very shy. Ang galing naman. Tapos ngayon magkasama na kayo sa bunk, di ba? Oo. Nagulat ako. Like, Kuya Lance. Si Kuya Lance nandito din pala. Ayun. Okay, well, I'm sure our viewers and listeners want to know the host behind the microphone. So, JP, can you tell us what you do in real life? Real life. In a real world. Fake world kasi to ngayon. Oh, actually, working katulad bukas, Monday, gano'n. Correct. Working as a multimedia artist sa isang IT company sa San Juan. Mm. Then part-time ko, I am a UI UX designer sa gabi. Kasi hindi ka talaga mabubuhay ng isang trabaho lang para sa akin lang. Lalo na In lumaki this kasi ako sa economy. province. Oo, Mm. kung gusto mo talagang mabuhay sa Manila mag-isa. Kasi most of my families is nasa province, so ako lang yung Mm. nandito. Ayun. Tas pag may mga time ako pala, pag may time pala ako, I do songwriting, poem writing, ganun. Kasi, Mm. kailan ba? 2020, I released an album sa Spotify. It's all about Wow. Scars ang title, pero it's been deleted na kasi. Di ko alam ba't na-delete yun. Pero, di ko na siya na-open. Pero, Mm. ayun. Ano siya, 12 songs about scars ng isang tao. Kasi I see beauty on my scars. Kasi pag Mm. sinabi kasi nating scars, syempre ang mga tao, sugat, nakakaawa, di ba? Nakakaawa Mm. naman yung tao. Pero ako kasi, ayokong nang kinakaawaan ako. Yun ang Totoo. pinang-ayoko, oo, na parang, I see beauty in my scars. Ganon yung topic nun. And to heal is to appreciate your scars. Parang yun yung sa akin. So, I do songwritings. Ano pa ba? Wait lang. I do songwritings din sa mga indie artists sa Quezon Province.
Hmm. co-writings. Nagko-compose din ako This sa is a kanya. completely new side to you. So, sana marinig namin yung mga songs mo, no? I-upload mo na True. siya. Nasa Pag SoundCloud nag-Christmas po siya. party yung bank, ay sorry. Pag nag-Christmas party yung No. bank, may magpa-perform na naman tayo. Uy, no, no, no. I have a So, stage fright. that was the voice of God. Welcome to the show. Oh, na-appreciate niya. Char. Oo, sabi si God na nagsabi, Christmas party, opening number, JP Lagar, come on. Baka mag-uwian agad. Now, I understand ang dami mong hobbies and one of those is yung nga yung you mentioned yung mga donation drives, yung philanthropic efforts and um I heard that you recently concluded your second one, second Bangkang Papel. Can you tell us a little bit more about that? What happened? Um, mas successful siya compare sa season 1 kasi mas Mm. madaming nag-donate, mas madami yung bata na tulungan, mas mas malayo yung nakanarating nung mga donation. Mm. And the team is ang Batang 90s team is expanding from 13 kami last year. Ay, Mm. last year, last outreach. Ngayon nasa 23 na kami. Wow. 23 nag-evolve kami, madami nagsabi na pwede kami sumali. And ayun, kinukuha ko naman talaga actually yung tumutulong talaga eh. Mm. Kasi may iba kasi na you know, they just using the outreach to, alam mo, to, Mm. may na-experience kasi ako before na ganun. So, Well, that's unfortunate, but I think na mm, it's important for content creators to use their platform wisely and you helping these kids out, giving them things that they don't have. That's very important. Siguro ang bait-bait mong anak. Tama bang reading ko? pag narinig ng nanay ko to, hindi to mag-agree. Bakit? Were you a bad child? Sige. Bad child ba ako? Pero feeling ko kasi nung bata ko, sumasagot ako kasi alam kong tama ako. Ganun. Hmm. May pino-point out ako. Pero kasi nagets ko lang siya nung tumanda ako kasi um, I'm growing up naman kasi hindi ko nakasama yung parents ko um, magkasama sa bahay. So, doon ako sa mother ko, minsan sa father, parang ganun, pasa-pasa. So, they're not in a good um, tawag doon, hindi sila in In good good terms. terms. Hmm. So, syempre, dad ko, alam mo, mother mo ganyan. Mother ko naman, alam mo, dad mo ganyan. So, nagugulan ako, ano ba yung tama, ano ba yung mali, di ba? So, lagi akong sumasagot pag Hmm. may mga pinopoint sila sa akin. Hindi ka sa tatay mo, kakampihan mo na. Ganun. Hindi mo naintindihan. May time nga na nag-aaway talaga kami ng mother ko. Sorry ma kung nakwento ko to, pero it's a part of my life. Part ko siya ng life kung ba't ako naging ganito ngayon. Merong Oh. part na may time talaga nagsobrang away kami dahil paano nga ba? Dahil di ko natanda, pero ang pagkakatanda ko na hindi niya, pag nag-uutos kasi siya, ayaw kasi na may ginagawa ako, tapos, di ba? Hmm. Siyempre, may away kami sobrang intense, tapos dumating yung lola ko holding a Bible. Oh my Holding a God. Bible. Tapos Ready na siya sa exorcism. sabi niya, naghaganon na siya sa amin. Tapos di ko alam kung matatawa ako kasi naiyak ako that time. Tapos Hmm. kasi yung lola ko kasi medyo religious kasi siya. Hmm. So, may mga sinasabi siya doon sa Bible na Hebrew, mga ganun ata. Tapos, bigla ako natawa nun na nag-aaway kami. Biglang nag-stop yung away namin because of that. Tapos ang Hmm. sabi ng mother ko, ma, bakit ka ume-eksena? Ganun. Hindi ka, sabi niya, seryoso to. Sabi niya, seryoso din to. Alam niyo ba, sa Bible, hindi dapat magulang at anak. Mga ganun sila. Hmm. So, ayun. Tapos nun, ano ba, baka napahaba ng kwento ko. Okay lang yan. Ano ka ba? Sabi, ang dami naman nung sinasabi. Tapos, ayun, growing up, may mga friends ako na mga family na naging second family ko. Tapos, dun ko na nourish yung mga
gawain nila, yung Mm. pagsasamahan nila. And ako kasi yung tao na parang I longing for my sa attention ng mother and father ko na nakuha ko Mm. sa ibang pamilya. Ayun yung nangyari sa akin. Parang, hello, may anak kayo, nandito. Uy, hindi niyo pinapansin, lagi niyo akong pinapagalitan, parang ganun. Then, growing up, nung graduate ako, na naging independent ako, Mm. na nandun, pag lumalayo ako sa fam ko, pag nadating ako, parang miss na miss nila ako. Parang doon nag-iba yung Mm. yung pananaw ko sa mga pamilya, sa mga kapatid ko, ganun. Mm. So, Well, I think yung ganung contrast, no, it because you did not grow up in like a traditional environment, it allows you to be more empathetic. Kaya siguro napakamatulungin mo rin growing up. So you may have been a palasagot na anak, but I'm sure now both of your parents would be very proud. In fact, nandito sila ngayon. So magkasama sila for the first time. oo, ipapasukin na po natin sa stage ang magulang ni Jane. I'm just Ano, kidding. Well, your podcast does a lot of good sa buong mundo, and we're very grateful for that. We're very proud of what you do. And bilang isang podcaster, I'm sure na you also listen to your fair share of podcasts. So let me introduce our next segment. May ano yan, may title card. Ayan. Okay, so this is our next segment. It's called Spotify Reveal. And without preparing, we're gonna ask you to open yung Spotify mo and show us the 3 shows that you listen to. Need ko pa ba open? Pero nakalist na kasi sa akin. Sige, sige. Kahit list lang. Sige. Okay lang, okay lang. Okay, sige. Number one is the inspiration ng batang 90s. Sabi ko nga kasi kanina na hindi ako mahilig sa podcast pero when I listen to this podcast, parang ang dami ko naiisip na Hmm. parang gusto kong maggawa ng sariling podcast. And Hmm. it's a Lecheng Pag-ibig to ni Sam YG and DJ Chacha. Ooh. Ayun. Nakikinig ko lang sila DJ Chacha sa radyo. Hmm. Ayun. Tapos meron silang podcast na yun about mga lecheng pag-ibig to, mga ganun, diba? Ramdam ko yung mga letter sender nila ng mga galit sa mga pag-ibig, gano'n, di ba? Hmm. Oo. Tapos parang naisip ko siya, parang may nabasa akong ganito, baka mangyari din sa akin to, parang gano'n. So Hmm. may mga ano na ako, parang baka ma-adapt ko, gano'n, pero hindi naman. Pero sobrang ano din, Nagkaka-ideas ka na. kaka-ideas ako na, ay, red flag pala yung gano'n. Hmm. Ay, cheating na pala yung gano'n. Di ba? Parang kakaroon ako ng insight. Kasi actually, fan kasi ako ng ng mga, tawag doon, mga kabitan teleserye. Oh, kaya Oo, fan pala. ako. Ah. From Legal Wife to Ang Sayo'y Akin, mga ganun. Halik sa Hangin. Ay, Halik pala. Mga ganun. Fan talaga ako. Kasi gusto ko yung mga intense confrontation. Kaya And I pala don't know how. yan yung gusto mong podcast din. So people get to share their experiences with love, ganyan. Tama ba? Mm-mm. Okay. About their life. Ganun. So that's your first show. What about show number 2? Show number 2, syempre yung adulting of Joy Spring. It's all Ooh. about adulting topics, di ba? Sabi Mm. nga sa title. So may mga nagkakaroon din ako ng ideas doon na mga pinag-uusapan nila about adulting, yung mga Mm. kasi ako bilang host din naman, hindi ko din naman napagdaanan lahat eh. Yung iba Mm. na nakikinig lang ako sa mga guest ko, tapos yung iba naman nakikinig ko lang din sa other podcasts. So nagkakaroon ako ng insight. When adulting with Joy Spring is very helpful din para mag-grow din kami, magkaroon ng inspiration sa mga topics and everything. Ayan. I love that. Okay, what about show number 3? Siyempre, isa sa bunkmate. Ooh. Hindi ako masyado mahilig sa mga K-drama, etc. Pero pag nakikinig ko tong podcast ito, ang cute lang nila ang tatlo. Ito yung One to Sarang. Tapos, Yay!
Oo, saka ko lang nalaman yung one, two, sarang, hey. Yung sarang hey pala, isang word pala siya. Kala ko yung hey lang yung parang ano lang, opening lang nila. So, nung inulit-ulit ko na siyang nakinig, kala ko, yung pala part pala siya ng sarang hey. Yung gano'n. Hmm. Kasi hindi nga naman ako mahilig sa mga K-drama. Tas wala, ang cute lang nilang pakinggan, True. very mga titas, gano'n. At gushing about their mga K-pop idol nila, ayun. Na-enjoy Totoo. lang ako. Tas may mga K-drama din akong, pinapanood dahil sa kanila. Oo, Hmm. ayun. Na-inspire lang din ako. Cute sila. Yun talaga yung power nung pagpa-podcast, I think, because there are completely different people in another side of the country na you may not realize na you have things in common with, diba? And they introduce you to new shows, new music, diba? So that's so Mm, much fun. Okay. tsaka ano din pala sila, tawag dun, kasama din sila sa outreach. Tinulungan din kami ni Juan Sara. Aw. So, very thankful ako. Hi po, Sarah. Yan. Shout Tara, out tayo kay kina gano'n. Trency. For Opo, the third outreach naman, itap na sana natin. po, sana. Okay, we have one more thing before we end. So we have a challenge that we do here in Bunk Book, and it's called the Eto or Eto Challenge. Ayan, so you will have 30 seconds to answer as many questions as you can. And so far, Dustin of the Kingdom Pod holds the most number of questions answered. So nakasagot siya ng 12. So let's see how many you can get. So ano lang to, simpleng tanungan, you don't need to explain. You'll Okay. just have 30 seconds on the clock na isaset ko na ngayon. Ready? I'm ready na po. Ayan, so let's start with the first question. Text or video call? Video call, The sexiest part of your body. nose, Your hashtag for right now. hashtag adulting, Can't leave home without. phone, Mahal mo or mahal ka? mahal ako. Iiwan mo or iiwan ka? Iiwan ko, Dream vacation destination. Indonesia, Tosilog or Tapsilog? Tapsilog. Tapsilog. Alright, that's 30 seconds. So Okay din ako. unfortunately, hindi mo na beat yung record Okay ni lang, deserve Dustin. naman po. Oo. Pero balikan Ilan? natin ha. Naalala mo ba ang sagot mo sa mahal mo o mahal ka? Ala, sige, sige. I think you said mahal mo, pero iiwan mo. Ang ganda. Ang ganda ng combination. Sige, may ano kasi ako nun, parang second boyfriend. Boyfriend, Hmm. sige sabi ko na boyfriend. Um, shit. Sana hindi siya makinig 'to. Pero siya yung sabi kong pinakamadami akong pinagdaanan kasi I'm just high school lang nun. Oh. Sobrang high school. Sobrang mahal ko yung guy. Sobrang Mm. mahal ko siya, then pinagpapalit niya ako every time. Mm. Parang 5 times niya akong pinagpalit. Sa girl. That's bakit naka 5 times? Kasi nga Bakit mahal hindi ko. natapos yung first time? Kasi nga mahal ko, 'di ba? Mahal mo hindi mo Mm. alam kung hindi mo masabi sa sarili mo na tama na kasi naniniwala kang mahal ka niya, gano'n. Tapos Mind you. iniwan ko na siya nung pagka 5 time. Mm. Do'n ko na na-feel na parang hindi na siya tama. Buti umabot ng ng 5 Wala lang. din 5. I think kasi parang I don't think that there's anything shameful about loving somebody that much. Pero siguro nung fifth time, na-realize mo na there was somebody else na mas mahal mo, and that's you. And look at what that love has done. All that love for yourself, sobrang pinamimigay mo sa lahat, binibigay mo yung sarili mo when you have those outreach programs. So,
deserve mo lahat ng tinatamasa mong success ngayon, 'di ba? Sa true. Tsaka ano, lahat ng songwriting ko siya yung inspiration nun. Parang, yung sabi mo kanina, di ba, love yourself. Parang, minahal ko ang Mm. sarili ko. Kasi, na-realize ko na may isa akong lyrics sa kanta na parang, I give too much of me that ends up I'm losing the worth of mine. Hmm. Para siyang, ang title nun is Hourglass kasi yung hourglass, di ba, sa taas ako, tapos siya sa baba, pinupuno ko siya. Tapos Hmm. wala natitira sa akin. Yun. Tapos paulit-ulit lang siya. Pag ganun-ganun lang ako. Di ba, pag binabalik ng hourglass. So, yun yung, ano niya, metaphor nung kanta na yun. So, Ang sa ganda. So, five 'pag times ko siyang ginamit. nauubos, binaliktad Inuulit mo ko. lang, meron Mm. ulit. O, so, another chance, di ba? Mm. Ayun. Well, I don't think we should ever regret the chances that we took kasi nagmahal ka lang naman, wala namang masama dun, 'di ba? And Mm. it's made you more appreciative of the love that you have now. Sabi mo kanina galing kayo sa family event with your new love, 'di ba? So, good job, good job. True. Okay. Well, I'm sure our listeners would really love to listen to your show. So before we go, can you tell us where our viewers and listeners can find the Ang Batang 90s podcast? Ang Batang 90s Podcast is available on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Meron din kami YouTube pero hindi ko pa siya na-update dun sa latest na mga episode. So, ang Mm. Batang 90s Podcast, follow us on Instagram at ambatang_90s. Ayan siya. Ayan, sa lower. Hindi ko na sasabihin, nandiyan na lang. Ito na Ayun, siya. nasa baba na po siya, guys. And also, Ang Batang 90s on Facebook. So, Yes. look for JP there. Mm. Ayan. Thank you, JP, so much for signing the Bunk Book this week. And this has been Neil with JP for Bunk Book, a Bunk Original Show. Please follow Bunk socials. We are at the Bunk page, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Let us know which Bunk host you'd like to sign the Bunk Book by using hashtag BunkBook. And join us next time when we get to know the podcaster behind your favorite shows here on Bunk Book. All right. Ayan. Ay.